Isang particular na issue, dapat narinig mo both sides, nakita mo both sides. Hindi yung isa lang. Yes. Kasi tandaan mo, hindi lahat na akusado guilty. Hindi lahat na nagreklamo inosente. Minsan kung sino pang guilty, siya pang unang magreklamo. Tawag na ito playing victim. At sila magaling gumawa ng kwento. Tama? Ingatan natin ito. Kasi once na lumabas na rin yung salita, hindi pwede mababawi. Tama hindi, lumabas na eh. Halimbawa, ito lang. Very close kayong dalawa. Halimbawa lang ha. Very close talaga kayong dalawa. Halos, sabi magkano na kayo eh. Nagsusubukan pa kayo, lahat. Nakatira kayo sa isang bahay lang, isang kwarto lang. One day, ay may nawala sa'yo. Hinahanap mo, nagmamadali ka, hindi makita. Tatanungin mo siya ngayon. Nakita mo ba yung ano ko? Medyo masama rin ang mood niya, nandiyan yung regla niya. Malay ko sa'yo, gamit mo yun di ba? Kasi ganyan pa ba lang eh. Tama hindi? Saan naman maramdaman ko doon? Magagalit ka. Tama? Kasi nagbitaw siya ng salita ngayon. Hindi ka nais-nais ngayon. Ano sabi mo yun? Imposible, dalawang tayo rito, wala may kumuha eh. Di ba? Nakapag-bitaw ka na rin ng salita. Later on, nakita mo yung bagay na yun. Na-misplace mo lang. So ayaw nyo masira yung pinundan ninyo yung pagkakaibigan. Ano gagawin mo yun? Hingi ka ng sorry, tama? Kasi tao matapang kung munang humingi na sorry. Di ba? Ngayon, ang tanong sa'yo ate, humingi siya ng sorry sa'yo. Papatawarin mo siya, hindi? Patawarin, di ba? You will forgive that? But will you forget? But inside, deep inside. Kuha nyo na? You may forgive, but you will not forget the words na binatawan niya. Lumabas na eh. Kaya po kayo. Sabi mo parang ayaw mag-Muslim. Hindi mo katarong. Hindi mo ko kilala, di ba? Okay, ngayon natin nagkita. Nagkasalubong tayo ng halimbawa. Binigyan kita ng iPhone 16.5. Okay, Pro Max pa. Tatanggapin mo agad hindi. Ha? Bibigyan kita ng nakabox pa ng iPhone 16. Tatanggapin mo hindi. Hindi mo ko kilala. Mamaya may pulis sa likod. Ha? Tanungin mo muna, di ba? So, huwag mong tanggihan ang isang bagay na hindi mo. At huwag mo rin tanggapin ang isang bagay na hindi mo. Kailangan mo. Ang Islam ate, tinatanggap mo ba o tinatanggihan? Maging honest ka lang kasi honest is the best policy. Be honest even if others will not, even if others cannot, even if others do not. Be honest. Tanggap mo bang Islam hindi? Yung mga tao hindi umatanggap. Hindi, tanggap ko sila. Ay ate, magkaiba yung ang Islam, magkaiba yung Muslim. Magkaibang Islam, magkaibang Muslim. Magkaiba ang religion at ang religious. Ang religion is a teaching. Ang religious is a person. Okay? Kapag nagkamali yung religious person, do not blame his religion. He does not represent the religion. Kapag may nakagawa ng mali ang isang Pilipino rin, i-blame natin po Pilipinas? No. Noong 2014, matagal ka na ba rito? 2014. Narinig mo ba yung isang kabayan natin na nagkaroon ng utang na more than 300,000 sa bangko? Nawalan ng trabaho. Ang ginawa, bumili ng abayat na cup, bumili ng baril-barilan ng plastic, pinasok sa money exchange sa Abu Dhabi, nundap. Alam yon. Does she represent Philippines? No. Does she represent her family? No. Does she represent her religion? No. She represents herself. Kaya huwag mong tingnan yung religion sa religious. Magkaiba yun. Diba? Magkaiba ang religion at ang tradisyon. Magkaiba yun. Ito, tradisyon. This is not religion. Hindi nangahulugan na pag wala ka nito, hindi ka na Muslim. No. This is tradition. Kung alam mo lang, hindi ka magsusuot nito eh.
Wala naman ito. Asa ko lang, uniforme ko kaya pinasusuot ako Ito sa totoo lang, ginagamit ito ng mga nagbabantay ng kamilyo sa disyerto, sa Jordan. Ganyan yan, nilagay sa unahan na paan ng camel para hindi makatakbo. Makatakbo na mabilis. Tapos katapos, ganyan nila yan. Naging tradisyon na. This is not from the religion. Okay? Maluwanag na. So, ang Islam nyo ba alam? Hindi pa talaga. Kayong tatlo, alam mo na Islam, di ba? Hindi pa rin. Ipapaalam ko sa inyo kung Islam at bahala kayo kasi hindi po kami namimilit. Hindi kami namimilit na mag-Muslim ang tao. Dahil alam namin kapag mag-Muslim ang lahat ng tao, walang ilagay ang Diyos sa impyerno. Bakanting impyerno. Okay? You can force a person. In my 25 years, more than 25 years na experience ko kasi 25 years, more than 25 years na experience na pag-propagate ng Islam. Nalaman ko that you can force a person to say what you want him to say or do what you want him to do, but you can't force him to do it. Dito yun. Pwede ko sabihin sa inyo, sundan nyo ako, taas yung daliri nyo, pwede di ba? Pero ang tanong doon, nasa puso nyo ba? Kaya forced faith is no faith. Sabi ng Allah sa Quran, La ikraha fid din. There is no compulsion in belief. Wala sa faith. Pero kailangan namin ipaalam. Kung tatanggapin, it's up to you. Kung hindi, bahala kayo. Okay? So, importante ba religion natin? Sa'yo? Importante? Bakit alanganin? Sige, importante hindi. Importante sa'yo, bro. Yung paniniwala ka. Paniniwala ko sa ano. Sa'yo, ate, importante ang religion hindi? Importante. Sa'yo, ate, Muslim ka natin, di pa? Hindi pa rin. Dati. Nagsyahada ka na ate. Expire o ano? Work Catholic po ako, tapos uwi ako ng Philippines ako kasal. Okay. So, pagbalik ko ng UAE, balik ko Christian na. You were not born Catholic. Yeah. You were not born Catholic. Pinanganak kang Muslim. From a Catholic parents. Catholic parents. Ano ka ba? Technical kasi ako eh. Okay. Inshallah. So, importante yung religion. Hindi po. Hindi? Sige. Ano ang definition ng religion? Bakit nasabi niya na hindi importante? Ito si sister, ito alanganin, ito kami ni sister, pares kami. Anong religion? Religion is your relationship with the Creator. So is that important? It's important, pero hindi po nasusukat doon yung magpunta tayo sa Jannah or sa heaven. It's about our faith. Nasusukat yun. Sige, bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Ang faith po natin is a gift from God. Sige. Salvation na sinasabi. Sige, ito na yan. Religion ayon sa Merriam-Webster Dictionary. Maraming definition yun. It is a relationship between man and God. It is a cause, yung pinaglalaban mo. It is a principle. Tingnan mo Merriam-Webster Dictionary. Paninindigan mo. It is a set of belief. Paniniwala mo. It is a practice. Gawain mo. Bakit ko kinuha ito? Kasi religion Silent yan. lang po tayo. What you Silent believe, you're putting into practice. Tama? Kahit sabi pa ng iba na mali ang ginagawa mo, as long naniwala ka na tama, anong gagawin mo? You will fight for it. Ipaglalaban mo yun. That will be your cause. Bakit? You are a person with principle. Ikaw yung tao may paninindigan. You don't care kahit anong gawin ng sabihin ng mga tao sa'yo. You don't care. Why? You believe that you have your own personal relationship with God. That at the end of the day, only you and God is a business. Tama? This is the definition of the word religion. Importante hindi? Quiet. Importante, di ba? Quiet. Yun. So ngayon, anong religion mo ate? Christian. Ikaw? Catholic. Ikaw bro? Side ng nanay ko Muslim. Okay, sa'yo sister? Sa'yo ate? Islam na. Yeah. Okay. Isa man sa inyo, wala may nakasagot ng tamang sagot sa tanong ko kung anong religion. Medyo malapit ka doon.
Kung ikaw nagkiklaim na Christian, ang dapat isagot mo, my religion is Christianity. And I am a Christian. And I belong or I follow the Roman Catholic Church. Tama? Ito yung tamang sagot. Sa ano ka ate? Roman Catholic or Philippine Catholic? Philippine Catholic. Sino lang Roman Catholic? Roman Catholic, taga-Roma yan. Born again Christian po. Born again ka. Kailan ka pinanganak ulit? Noong June 5, Okay. 2020. Pag sinabing Christian, ano ibig sabihin ng Christian? Believe in Christ. Jesus Christ. Follower of Follower of Christ. Follower of Christ. Wala akong makitang basihan na Christian kayo. Bakit? Pag followers ka ni Nora, anong tawag sa'yo? Noranyans. Noranyans. Ang kay Vilma, Bilmanya. ang kay Sharon, Saranya. ang kay Cesar, Cesaria. Cesarian. Okay. Cesar Montano. So kung ikaw ay Noranyans, may gagayahin ka kay Nora, di ba? Tama hindi? Kay Vilma may gagayahin ka. Yeah. Ngayon, you are a Christian. What do you follow in Christ? His words or His ways? If you are a Christian. Prove it to me that you are a Christian. What do you follow in Christ? Kasi proud ako, I'm a Noranyans. Gagayahin mo yung gupit ni Nora, yung mga damit niya, kanta niya. Tama hindi? Sharonians. Ngayon, prove to me that you are a Christian. Kasi in my 56 years of existence dito, wala pa ako may nakitang buhay na Christian in the real meaning of the word Christian sa buong mundo. Wala pa. By words maybe. But in practice and in reality, there is no Christian. Tama hindi? Kung follower of Christ ang Christian, si Abraham at si Jesus, sino na una? Abraham. So was Abraham a follower of Christ? Was Abraham a Christian? No. Was Moses a Christian? Noah was a Christian? Jesus himself, was Jesus a follower of Christ? Was Jesus a Christian? Then who are the Christians? Jesus is Muslim. Wala Christian eh. Pero lahat tayo Muslim. Lahat tayo Muslim. Gusto ko mag-Muslim ka ate. Yes? Gusto ko tanggapin mo ang religion, your way of life as Islam. Ang Islam, paliwanag ko sa mga sister, mga brother, mga Muslim kasi iba sa inyo wala kang idea talaga. Ang Islam ay dalawang klase. Ang Islam ay dalawang klase at ang Muslim ay dalawang klase. Pag sinabing Islam na dalawang klase, ay ang tinutukoy ko doon ay ang general Islam at ang specific Islam. Ang general Muslim at ang specific Muslim. Pag sabi ng general Islam, ito yung lahat. Ang specific Islam, ito yung mensahe na iniwan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binubuo ng 5 haligi ng Islam, 6 na haligi ng paniniwala, 1 haligi ng ihsan. Ang Muslim na mas specific, lahat ng nilikha ay Muslim. Ang Muslim in specific, yung followers ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Anong Islam at ang Muslim? Islam is from the Arabic word. Ilan taon na rito ate? 11 years. May narinig ko ng word na Arabic eh. Shukran. Ano ang shukran? Ano ibig sabihin ng shukran? No, I'm not asking about the translation. Salamat. No. Shukran is an appreciation. Expressing in different languages, depende sa tao nagbigay ng favor sa iyo. So kung nagbigay ng favor sa isang Arab, then you will say, shukran. Pero kung Pilipino, salamat. Kung English, thank you to show your appreciation sa favor. Tama hindi? So yan ang shukran. So alam mo na yon. Ang Islam, alam mo hindi? Hindi. Ang Muslim hindi rin. Yung hindi kumakain ng baboy. Muslim is community. Okay. Islam is an Arabic word which means submission, obedience, and surrendering to the will of God. Ang Muslim is anyone who submit to the will of God. So bakit ko nasabi na general Islam, lahat ng nilikha ng Diyos ay Muslim. All the creations of God has to submit, obey, and surrender to His will. Tama hindi? Kaya ang sinabi ni Jesus sa Biblia, thy will be done on earth as it is in heaven. Lahat ng nilikha ng Diyos dito sa lupa has to submit to His will. Ang nilikha ng Diyos sa langit has to submit to His will. Yung araw, Muslim hindi? Muslim.
Muslim, it has to set and rise by the will of God. Yung baka, Muslim hindi. Muslim din, it has to submit to the will of God. Sabi ng Diyos, kumain ka ng damo, hindi ka kain ng karne. It has to submit to the will of God. Di ba? Yun ang Muslim. Pero ang mga Muslim na specific ay yung mga followers ni Allah at ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ikaw, Muslim ka na ipinanganak. Muslim ka na ipinanganak. Lahat tayo pinanganak na Muslim. We were born in the state of submission to the will of God. Hindi tayo desisyon kung saan tayo papanganak, kailan tayo papanganak, paano tayo papanganak, sino magulang natin, anong hugis ng ilong natin. It's not our choice, it's His will. All you have to do is to submit to His will. Hindi ang magulang natin ang dahilan, kung ang magulang natin ang dahilan kung bakit tayo pinanganak, hindi nga itong hugis ng ilong ko ate, sa totoo lang. Kasi gusto ng nanay ko, pointed nose, lumabas din sa pointed nose. At least something is better than nothing. Nakakahinga pa naman, alhamdulillah. Ito naman yung mamalaki ko eh. Ang laki talaga eh. Huwag mong hawakan kasi ilong mo kaagad. Alright. Bakit nag-usapan ilong, ganyan kaagad? So lahat tayo pinanganak na Muslim. Kailan tayo naging Christian, no? Christian, no? Bakit kung sabing Christian, no? Kasi you're not a Christian. Christian, no. Christian, no. Kailan? Noong bininyagan ka, doon ka na-convert. Na sinabi ng pare, simula sa araw na ito, ikaw ay isa ng Kristiyano. Doon lang. Kung hindi ka na binyagan, muros ka. Muslim sa Mindanao. Eh, sino bang mamuro? Mga Muslim sa Mindanao. Yes. No, they're not pagan. Tinawag nila muro yan. No, atheist iba rin yun. Atheist, they don't believe in God. Bago dumating ang Kastila, bago dumating ang mga Muslim, may mga religion na mga taas Pilipino. They are animist. Yes, sumasamba sila sa mga nature, mga puno, mga bato, mga ano-ano dyan. Pero pagans yun eh. Yes, they're pagans. Okay? Kahit kayo, pagans din kayo kasi sumasamba kayo sa creation of God. Sino ba sinasamba mong Diyos? Sige nga. No, we're not, Wala kayong rebulto. Wala. Pero may sinasamba kayo na hindi Diyos. Sino sinasamba mo? Jesus. the Father and the Son and the Holy Spirit. Ilan ang Diyos ngayon? No, it's just Holy Trinity. Paano One naging... God, in one God, Son of God. Di tatlo yun? No, it's only one. Paano naging one? Sige, Yung sige. Holy Trinity lang. What? When we pray, doon na lumalabas yung Holy Spirit. Pag binibinyagan ka ng pare, sinasabi ng pare, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. But it's one. Sino ang pangalan ng Son? God the Son, Sino? si Jesus Christ. Sino ang pangalan ng God the Father? God the Father is the God. So, One magkaiba who sila. Created one. Sino ang pangalan ng... No. Created us. That's God the Son. God the Son. That is God. Ang gulo eh. Who is the name of the Holy Spirit? Holy Spirit is also God, but when we pray, doon siya lumalabas. So magiging tatlo ngayon yon. Maging tatlo ngayon yon. No, it's only one. God is the creator, tama hindi? God is the creator, tama hindi? God the Son, God the Holy Spirit. Ayon sa Apostles' Creed ng Catholic, ganito yon. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and the earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the power of the Holy Spirit, born by the Virgin Birth, suffered under Pontius Pilate, crucified. Ito, memorize ko dati kasi naglilid ako ng rosary. Okay? Okay? So, sinong creator doon? God. Yung the Father. Creator, God the Father. How about Jesus? Was Jesus a creator or creation? Jesus is the Son. No, I'm asking, was He a creator or a creation? Creation of God. Then how can He become God when He was only a creation It's of only God? a Trinity. Three Trinity, but one God. Paano naging one? Okay, ate, may kampanya ako, halimbawa. Okay, pakinggan mo ate. May kampanya ako. Iha-hire kita. Maganda to. Iha-hire kita. That's the miracle of God. Sandali. Iha-hire kita. Magkasundo tayo ng sahod mo ay 3,000. Pagdating ng katapusan, bibigyan naman kita ng 1,000. Papayag ka hindi?
No, hindi ako papayag. Why? Because 1 is 1, 3 is 3. Tama hindi? Kailan naging 1? Ang 3, kailan Pwede, naging 3 ang sinabi 1? niya 3,000, ibig sabihin pwede niyang may utang pa siyang 2,000. No, sabi ko yan na yun. Kasi di ang 1. Within hindi ka papayag. Diba mo? Kasi 1 is 1, 3 is 3. Sige? So naniwala kasi kayo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Tama? That's the belief ng mga Christian, kaya nga. Okay. Mayroon kayong tinatawag na timeline na BC and AD. Yan. Death Tama? of Christ and birth of Christ. Before Christ and after death. Okay. Pag sinabing Diyos, di ba eternal? Yes. God is eternal, di ba? Everlasting, walang katapusan. Okay. Pag sinabing Diyos, creator, di ba? Now, kung si Jesus is God, before Him there were creations. Yeah. Before Christ, where did this creation came from? If Jesus was God Himself, alin ang nauna, ang product o ang producer? It's just a Trinity. It's not just a Trinity. It's just a Trinity. Kumbaga, hindi rin natin nakitang namatay si Jesus Christ because He was sent alive to the God the So, Father. naniwala ka dyan? Yes, I believe it. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa langit. Yes. Dito sa lupa. Okay. He just went as to guide us all human beings Pinagbuntis ni Maria si Jesus, tama hindi? by the Holy Spirit. Yes, walang problema. Nang buntis si Maria kay Jesus, anong tawag natin kay Maria? Nagdadalang tao o nagdadalang Diyos? Dadalang tao. So ano si Jesus? Diyos o tao? Tao siya. Yun naman pala. He was created by God to be man para makasalubungan natin mga Nagdadalang tao eh. Hindi naman nagdadalang Diyos eh. No, because Pag buntis yung baka, hindi pwede sabihin nagdadalang baka. Buntis ang baka. Pero kapag tao, specific talaga, nagdadalang tao. Di ba? only for the image of man. Pero Wala tayong isa siya problema. sa Trinity. Sama siya sa Trinity. Nagpapakita na si Jesus ay hindi. He was a creation of God. Di ba bro? Supposed to be creation talaga siya. Creation! Pero he was sent by How God. many creator? How many creator? Only one. Who was the creator? The Father or the Son? Father. The Father. That's the belief of So, Christians. ate, hindi lahat ng belief tama. There are 3 types of belief. And there are 3 types of faith. Ang faith and belief are 2 different things. Or sometimes may mean one thing. It depends on how you use in the sentence. Kasi pag sinabi mong faith, that is believing without seeing. Yeah. Believing without seeing, that is faith. Halimbawa, may problema ka, wala makatulong sa'yo, anong gagawin mo? You will pray. Why you will pray? Because you have faith in God. Holy Spirit. Yes, you believe that there is somebody up there who can help you out. That's Tama the hindi? work of Holy Spirit. Okay. And God is with us. Lahat sa atin. Sige, si Allah nasa atin lahat. No. God Si is, God. the presence of God is not with us. The knowledge of God is everywhere. The sight of God is everywhere. The hearing of God is everywhere. But His presence, di ba, bala kung sinungaling sa inyo ni Jesus. Sabi ni Jesus, Our Father who art in heaven. Yes. Hindi naman sinabi ni Jesus, Our Father who is everywhere. Wala naman eh. Who art in heaven, sabi niya eh. God is omnipresent, sir. God is omnipresent. He is everywhere. Okay, He is When we everywhere. pray in the- Okay. When we pray in the church, God is there. He's omnipresent. So ang Diyos na sa impyerno, wala. He's also coming there to visit. Yeah, totoo yung mga Ang Diyos na sa kubita, hindi. no. Ano sa akala ko omnipresent? No, but He also created the hell. Yan, wala problema He doon. also created the hell. Kaya bumibisit Wala na siya problema doon ate. to show the people Is what there will anyone- happen to you in the future when you become a sinner. Is there anyone greater than God? No, only God is the king. So if God is inside the hellfire, then it means the hellfire is greater and bigger than Him. It can be contained by His creation. Siguro sir kasi ito yung binit ko because that is my Yun. Yung sabi ko That's sa iyo, my faith. tutuloy ko ha. Faith and belief are 2 different things. There are 3 types. Ang belief, you have to prove it with action. Halimbawa, sabi ko, Sir, kasi nag-Muslim na rin po kasi ako. Kaya hindi ko lang po talaga kabisado yung prayer. Pero I don't have any objection with becoming a Muslim. Kasi, tuloy ko ito ate, tuloy ko para maintindihan mo.
Pag sinabi kong believe, it must be proven by material evidence. Okay. Sabihin ko sa inyo, I believe that I can drink water through my nose. There's no other means. Pwede hindi. I believe that. Kasi yung bedridden na pasyente, pinifeed sila sa ilong. Sila ng tube. Pero kung walang reason, yun ba ay tama? Hindi. So ang faith, there are three types. There is a true faith, a false faith, and a blind faith. A true belief, a false belief, and a blind belief. Okay? Ano ibig sabihin? Ang true faith is a faith that came from God, pinaliwanag ng mga propeta, may basihan. Ang false faith, dating galing sa Diyos, pinaliwanag ng mga propeta, ang problema, nung nawala ang propeta, nagkaroon ng kanya-kanyang interpretasyon ng mga tao. Ibigyan kita ng halimbawa. Nang niligtas ni Moses ang mga Israelites mula kay Pharaoh sa Egypt, tumawid sila ng dagat, walang isa man doon ang maniniwala na kapangyarihan ni Moses kung bakit nahati ang dagat. Tama hindi? Naniniwala sila na it all came from God, power of God. Iniwan sila ni Moses for 40 days. Umakyat si Moses sa Mount Sinai para tanggapin ang Ten Commandments. Pagbalik niya, ano nangyari? He found them worshiping a cow. Imagine, 40 days lang. How much more hundreds of years na ngayon, thousands of years na walang propeta. Kanya-kanya na paniniwala. May hindi na, meron ng ano. Yes. Pero ang kagandahan lamang sa Islam, na kung mayroon bang naliligaw ng mga Muslim sa paniniwala, we still have the proof to go back to. We still have the Quran and the Sunnah. Bro mo? Pagdating sa Kristyanismo, wala na. Wala na. Inedit na ang Biblia, ni-revise na. Bro mo? Ayun. Anong kukunin? Luwanag natin. Yung blind faith naman, yung talaga walang basihan. Walang basihan. Basta gaya-gaya po tumaya lang. Kung ano narinig niya, yun lang yun. Parang parot. Alam mo yung parot? Sabi ng parot, good morning, kahit gabi na, good morning pa rin. Kasi yun ang narinig niya eh. Pumunta ako ng Cavite dati, munti ko nang batuhin yung parot dun eh. Dumaan ako, sabi niya, pangit, pangit. Dumaan eh. Hindi na narinig niya eh. Oh. So, ganun din po sa inyo, halimbawa, ito dalawa. Ikaw siguro, memorize mo Hail Mary, hindi? Hindi memorize? Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us. pray for us. Mother of God o Mother of Jesus? Mother of God, because Jesus is also Sandali. sent by God. Sandali. It's just how Holy Trinity. Sandali. of God. Sino nasa womb ni Mary? No, kasi literally kasi tinatanggap natin Jesus as God, no? He was sent by God. Yun, doon tayo, messenger ng God. Yeah, messenger of God. But sabi kasi Mother siya, it's just the same. Parang Holy Trinity, one Okay, God. paliwanag ko na lang. They are one in purpose, but not in divinity. They are one in purpose. Okay? Pero sa mga alam ko sa mga naging Catholic, alam nila yung ibig ko sabihin. Naging Catholic ako dati, ate. Nagtuturo ako ng Flores de Mayo, naglilid ako ng rosary, nagtuturo ako ng katekismo, may kapatid akong pare. Alam ko po, Okay? alam ko Kaya po, alam ko yun. Sabi ko. Kaya alam ko yung katekismo. Ako rin po catechism ako. Okay? So bakit masabi mo Holy Mary, Mother of God? What do you call the Mother of Mary? Grandmother of God? Because siya yung pinalaga na pinadala ng legal sa church. So Mother of Jesus? Mother of Jesus, but it's... Hindi Mother of God. Okay. Siguro kailangan na revision yung ano. Okay. Kailangan na revision. Okay. So if Mary is the Mother of God, what do you call the Mother of Mary? Grandmother of God? Kailangan pa ba ako dyan? Mother of Mary. Yeah, the Mother of Mary. No relation. Ano walang relation? Wala nang relation kasi only the Spirit, Ikaw ang God, mag-video. Jesus to her womb. Wala nang connection sa ibang mga surrounding. So anong tawag ni Mary kay Jesus ngayon? Diyos ko o anak ko? Anak pa rin. Hindi pwede Diyos ko. Anak pa rin siya. Hindi pwede Diyos ko. Pero dahil sa... Pangit pakinggan natin. Pwede sabihin naman Mary, Pero Diyos ko dahil- dumidi ka na't matulog. Kinausap siya ni God na magdadala siya ng ng miracle child. Pinatawag na rin na Diyos. Oh, grabe. Diba mo? Okay. Tuloy natin dito. Okay? Sa Islam ay lahat tayo Muslim. Si Jesus Muslim, lahat tayo pinanganak tayo ng Muslim. Okay?
Ang Diyos na aming kinikilala. Tingnan mo kung may mali kami ha. Magkamali ka na sa ibang mugla sa Diyos. Tanong ko sa iyo, last tanong. Anong pinakamalaking kasalanan maaari magawa ng tao? Pinakamalaki kasalanan na gawa ng tao. Magawa ng tao. Siguro wala siyang Paglapastangan sa Diyos. pagkapastangan sa Diyos. Tama? Because ang Diyos ay napaka-seloso. Yes. Sabi nga niya, sa Ten Commandments, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods besides me. Besides me, not beside us. Okay? You shall not make for yourself any graven images, whether created in heaven above, the earth beneath, or the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents, the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain. The Lord your God that hold anyone guilty of misuses. I memorize this, ate. Okay? So isa lamang doon ang Diyos. Paano naging Diyos si Jesus? Di ba? He was a creation of God. Okay? Oh. Ngayon, ang Diyos na aming kinikilala ay ang Diyos na lumikha kay Adan mula sa alikabok. Ang lumikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Ang lumikha sa atin mula kay Adan at kay Eva. At ang lumikha kay Jesus mula kay Maria. Yung Diyos na kinikilala namin. Mali ba yun, Day? Tama pala eh. Ang Diyos na nag-utos kay Abraham na ialay ang kanyang anak. Yun ang Diyos na aming kinikilala. Ang Diyos na nag-utos kay Noah na gumawa ng ark. Ang Diyos na nagbigay ng Ten Commandments kay Moses. At ang Diyos na pinagdasalan ni Jesus sa Garden ng Gethsemane, yun po ang Diyos na aming kinikilala. May iba pa bang Diyos wala na? Baka may kilala ka pa. Dadasan, the Holy Spirit. Pasok pa rin. Hindi asok sa iyo, pero sa logic natin na hindi. Kasi I accepted the Christianity. So I have to stand my faith. Sige ate, kailan nagsimula ang Christianity? Ayun na. Hindi ko malalam eh. Bakit walang sigurado? Nagkaroon ng Christianity, nagkaroon ng Christians after Jesus. After Jesus. Diba mo? Sa Antioch, sa border ng Turkey and Syria, at the time of Paul and Barnabas. Basahin mo sa Book of Acts chapter 10 verse 11 to 26. Okay? So ngayon, yun ang Diyos namin kinikilala, na siya namin dapat na sambahin. Sumuko tayo, sumunod, tumalima sa kanyang kalooban. Okay? Maliwanag ba? Niwala kami na ang Diyos ay walang anak. Okay, ate, may tanong sa'yo. Do you believe that God is perfect? God is perfect. You believe that? Pag sinabi natin perfect, Walang pagkakamali. free from any needs, free from any wants, free from mistakes and shortcomings. Tama? Itong definition ng perfect, di ba? Okay. Tanggap mo. Does God needs food? No. Does He need water? No. Does He need sleep? No. Does He need a sun? No. Does He need a sun? Halas, wala yung sasabihin ka na sa sun. God is free from any needs. He does not need us. He doesn't need me. Ako po tinawag akong Oday. It's my name. But I'm not really Oday. My real name is Cheryl. But when you call me Oday, it's also me. Parang ganun. So Jesus, when we call Him the Son of God, He's not really the Son of God, but only we call Him Son of God because we believe that He came from God. God sent us to these Okay. children. Where did you came from? From Satan or from God also? From God, of course. So are we children of God also? Yes, of course. So how many sons does God have? All of the people that Then mali naman pala yung John 3:16. For God so loved the world that He gives only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, yun si Jesus Christ na sent by the Holy Spirit to Mary. Yun yung tukoy niya sa Jesus Christ. Pinanganak. Begotten, it means pinanganak. Pero kaya kasi nasabi ko, my name is also Oday, but I'm not really Oday. I'm Gabriel. Okay. I was called Oday, but it's also me. So pinanganak ng Diyos si Jesus o pinanganak ni Maria si Jesus? Pinanganak po ni Jesus. Ni Mama Mary si Jesus. Okay. So hindi siya pinanganak ng Diyos.
Tinatawag din po siya na pinanganak na Diyos. Parang ako nga po si Oday, pero ako po si Cheryl. Okay. Pero Can kung you tawag com- ako Oday, ibig sabihin ako rin po. Can you compare yourself to God? No. Then don't compare God is yourself to Jesus. uncomparable. Wala, di ba? I'm just explaining something. There is nothing similar to God. Ilan ang anak ng Diyos? Literally, wala talaga siyang anak. Ayun naman pala ito po. Literally, Alhamdulillah, nahuli ka na namin. literally, wala talaga siyang Wala talaga siyang anak kasi he doesn't Pero need us. Jesus Christ was sent by God. And He's called only begotten Son. Paliwanag ko na lang sa iyo. Paliwanag ko na lang sa iyo. Pag sinabing anak ng Diyos, ito ay tinatawag natin in linguistic na it's a figure of speech. Oh, figure of speech na. Patalinghaga. Yes. Pag sinabing anak ng Diyos, ayon sa Biblia, ito ay tumutukoy sa mga masunurin sa Diyos. Tama? Ang mga sumusuway sa Diyos, tinatawag na anak ng demonyo. Tama? Pag maputi, sabi naman Tagalog, anak araw. Pag mahirap, anak pawis. Pag maitim, anak uling. Pag magsasaka, anak bukid. Pag Ramon Rimili, anak ng teteng. Anak ng tinapa. It's a figure of speech. Okay? So hindi yan literal. God has no literals. Okay? He can function by himself. He is powerful. Tama? So ang Diyos ay walang anak, hindi Pero I'm pinanganak not walang perfect, sir. Nagkakamali ako. Maaring mali yung sinabi ko, pero ang Diyos ay anak pa rin ni God. I mean, si Jesus Christ, anak pa rin siya ni God. Sent by God. Anong relasyon ni Mary at ng Diyos? Wala. Anong relasyon ni Mary at ni Jesus? Relasyon ni Mary, mag-ina. 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 Anong relasyon ng Diyos at ni Jesus? Mag-ama. He was just sent down by the Holy Spirit. Wala talagang sex na nangyari. Wala any like that. Kumbaga, inutos lang ni Lord na doon siya sa sinapupunan niya. Alhamdulillah. Kaya nga yung belief ng Islam, alhamdulillah wala mga katibag nito kasi very logical, very rational, very practical. Alhamdulillah. Okay? So ang Diyos walang anak, hindi pinanganak walang katulad. Siya nakakita ng lahat, nakakarinig, nakakalam ng lahat. Wala siya simula, walang katapusan. Hindi mo pwedeng ihambing ang Diyos. God is unique. There is nothing similar to God. Ate, Okay? upo ka dito. Pangalawa, paniniwala namin, naniwala kami sa tinatawag ng mga angels. Para Naniwala kayo sa angels? Like Angel Gabriel, Michael, Guardian Angels, Recording Angels, Angel of Death. Angel of Sin, hindi kabilang ito sa mga angels. Okay? Si Satanas, demonyo, hindi yun anghel, ha? Demonyo yun. Ilikha din siya ng Diyos. Okay. Pangatlong paniniwala namin, naniwala kami sa tinatawag na kasulatan. Ang huling kasulatan, ang Quran, hindi ang Biblia. Sabi ng mga Christian, holy daw ang Bible. Tinatanong ko sila, what makes it holy? Because it includes The words of God. Tama? Okay. that was written by the prophets. Okay. Words of God. Yeah. Okay. Ang words of God may mali, wala. Bakit kailang i-edit at i-revise? About the revision, I don't have any. No, I you don't have. have any knowledge. You have. Kasi after Mayroong revised standard version, kasi mayroong nga po, Catholic diba, edition, 12 ni-edit. kasi nga po diba 12 prophets, 12 ang kanyang disciples. Yes. So syempre, kanya-kanya na yun eh. Nagkaroon siguro na Parang iba-iba. naman sa Israeli ate. Alam niyo ba yung tawag ng Taglish Bible? Yeah. Taglish Bible, alam niyo yan? Para mas madali nila maunawaan. Ganon? Nakakahiya maging Kristiyano kung itong pababasa mo sa Pero atin. hindi namin ginagamit yan. Basahin We natin. use the new version. Yung version na ito ha? Yung Taglish Bible ha? Yan sa Google. bagong gawa ng Eh, meron mo naman lang. Ngayon mo lang malalaman. Okay. Taglish Bible ha? Basahin natin. Revise na po kasi yan. Alam mo, Ayan, hindi ngayon mo siguro. lang sinabi, wala may revision eh. Siguro Sige. revise na kasi. Sige. Basahin natin ng may versikulo sa Biblia na ito na Taglish. Namimili din po talaga kami ng Bible. Akala ko, I mean, Akala ko yung holy. mas malapit. bakit kailangan ilingin ng salita Hindi ng naman Diyos? kasi lahat ng Bible is same. Kahit sa Catholic, iba rin po sa... Okay. Iba rin po sa... Pakinggan natin natin. Pakinggan natin ito talaga. Meron palang cellphone dito. Parang kwento ng tambayin. Meron kayo. Kanino to? After ilang minutes, pakinggan nyo, after ilang minutes, Kayo sa'yo. may nakapansin ulit kay Peter at sinabi sa kanya, isa ka sa mga kasamahan nila,
Pero sumagot si Peter, hindi po ako yun, sir. After 1 hour, may lalaki nag-insist. Sure ako, kasama ni Jesus sa taong ito kasi taga-Galilee din siya. Ito yung Taglish Bible. Ginawa po yan para sa madaling maunawaan. Madaling maunawaan ng Ito pa, sige kung maunawaan mo ito. Sobrang na-shock ako sa inyo. Ang dali nyo naman tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya sa atin, pinadala niya si Christ sa atin, ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain ninyo ang ibang gospel. Mayroon pa isa. gawa na po ng tao yan. Meron pa. Gawa naman po ng tao. Ito. Tapos, basahin mo natin. Tapos, hindi po ano yan. Ito nakalagay. Tapos, pinagtripan nila si Jesus. Iba na yan. Sinaluduhan nila siya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Diyos. Hinampas nila ng stick ang ulo ni Jesus at dinuraan siya. Pinagtripan. Ano ba ang Biblia? Iba na po yan. We don't use that kind of... Yun ang kasalanan ng malaki, paglakas naman. Guys, Ang Quran never experienced revision or edition. pero meron po English. Ate, I have English Quran, sir. which one is holy? Walang Quran na English, ate. Meron The po. Quran is... Madali ko po. Meron po. Nasa bahay po. No. Sabihin ko na sa'yo, ang Quran is not in English. No. Ang Quran is not in English. Ang Quran is in Arabic. What you have is the translation of the interpretation of the meaning of the Quran. We don't even call it Holy Quran. We call it Noble Quran. Okay? Ang Catholic Bible, they have 83 books and 73 books. Ang Protestant Bible mayroong 66 books. Ang Jehovah's Witnesses, meron sila sa kanilang Biblia. Kasi sabi na, there are 50,000 errors in the Bible. Kristiyano mismo na nasa. May tanong sana ako. Sige po. Yung Muslim, yung kaya na mag-convert kami ng Muslim, kasi gusto namin malaman kung ano yung paniniwala ng Muslim. Yun yung pinapaliwanag ko na nga siya. Okay? Kasi Sabi ko na, kasi yung ano namin, pag Ganun din ako. may nagdidesisyon kami na magiging Muslim, magbalik Islam, wala na kaming sasabihin sa religious namin na dati, gusto namin yung panibagong ano naman. kaya na pinapaliwanag ko. Kasi paniniwala na wala sa isang Diyos. kasi yung paniniwala na ng halimbawa paniniwala ko dati, kung i-share ko pa sa inyo, kumbaga dadalawang isip pa ako magiging balik Islam. Bro, sabihin ko Dapat. sa'yo, mag-Muslim ka man o hindi, walang pangailangan ng Diyos. Wala nga. Kailangan namin ipaliwanag kung ano ang Islam. Kaya yun ang gusto kong ano. Kaya nga, mahirap naman yung mag-Muslim ka, tapos nag-Muslim ka bigla, hindi mo alam kung yung diferensya. Pag uwi mo ng Pilipinas, sabi bakit ka nag-Muslim? Papakita ka tulad din sa kanya, hindi niya naman depensa kasi nga wala siyang idea kung talagang Islam. So kailangan ihambing mo. Hindi, meron naman. Ihambing mo, di ba? Kasi once na nagbalik Islam ka, iniisip mo pa rin yung past mo na ano, relihiyon, huwag ka na lang maging balik Islam. No. Wala problema, bro. Hindi ibig sabihin na nababalikan mo, kundi ikumpara mo. Oo. At magpasalamat ka. Ano nangyayari sa amin, di ba? Palagi namin sinasabi, buti nung nag-Muslim ako, natatawa kami sa sarili. Kahit maging si Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, si Umar ibn Khattab, naalala niya, nung hindi pa siya Muslim, tumawa siya tapos umiyak. Tumawa siya. Nung nag-Muslim na siya. Bakit siya tumawa? Konting katahimikan. Kasi, yung ginawa niya, nung sabi niya, bakit ka tumawa? Sabi niya, naalala ko nung hindi pa ako Muslim. Naalala niya, na gumagawa ako ng Diyos ko, na sinasamba ko, galing sa harina. Kapag nagugutom ako, kinakain ko yung Diyos ko. Tinapay. Kaya natatawa ako. At umiyak siya, bakit sabi niya, buti na lang. Nag-Muslim ako. Niligtas ako ng Allah sa tiyak na kapahamakan. So umiyak siya. Sabi niya, kung hindi ako naging Muslim, impyerno talaga ako. So wala problema mo na yung maalala natin minsan yung mga anak natin. Para mayroon kang masaya. Kasi kagaya yung sinabi ko kanina, kasi yung paniniwala ko dati, yung si Jesus,
gumawa ng anak para kay Nere, di ba? Yung sinabi mo kanina na gano'n, ito na lumanagan ako, hindi na ako Kaya nga, kaya kailangan ko ipaliwanag ito para maintindihan mo. Tama? Okay. So naniwala kami sa mga kasulatan. Pangatlo, pang-apat naniwala kami sa mga propeta at mga sugo. Itong mga propeta at mga sugo ay tao rin katulad natin. They feel what we feel, they need what we need. Bakit pinadala sila ng Diyos? Kasi ang Diyos hindi bababa dito sa lupa. Hindi siya makipag-usap sa atin. Ang makipag-usap sa atin, maghatid ng kanyang masalita ay ang kanyang titawag ng mga propeta at mga sugo. So yun ibig sabihin din natin kanina, na iisa sila, hindi isa sa pagka-Diyos, kundi isa sa layunin. Ang Diyos hindi pupunta sa makipag-usap. Pero paano mo laman ang gusto ng Diyos? Through His prophets and messengers. Kasi yung nangyari sa ibang relihiyon, yun ang ginawa nilang Jesus. No, yun ang yung nangyari paniniwala doon. nila. Yun, So ngayon, ang huling propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si Jesus sa amin? Hindi ka mag-isang Muslim kapag hindi ka maniwala kay Diyos. Impyerno bagsak mo sa araw ng pag-maniwala kay Diyos. Sino si Jesus sa amin? Isang tao. Nagdalang tao nga, di ba si Maria? Anak ng tao. 81 times ate. Tingnan mo sa Biblia. I'm telling you. Sinabasa kong Biblia. 81 times na mentioned ni Jesus sa Biblia, He was a son of man. Basahin mo. 81 times. Sa NIV is 81, sa King James is 83, sa King James is 81. Ano pong verse? Any verse, sabihin mo lang dyan, Son of Man. Bibigyan kita ng halimbawa. Hindi, sa pinagpapaan. Hindi, Son of Man, how many times was mentioned in the Bible? Yan o. More than 80 times. He was a son of man. Pag nakapag-aral. Not son of God. yung sinabi mo kanina na ginawa tayong sugo, yung ginawang sugo, nagiging Panginoon na nila. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari, kaya nagkagulo-gulo. They elevated Jesus. Ito ay paglapastangan sa Diyos. Yes. Ito yung binubura ng Islam. Na isa lamang ang Diyos. Ang propeta. So si Jesus ay tao, anak ng tao, isang propeta, isang sugo ng Diyos. Na siya'y gumawa ng himala sa kapahintulutan lamang ng Diyos. Okay? Pero pinakahuli si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito dahil bakit ako naging Muslim, binasa ko Biblia. Ayon sa Biblia at ayon sa Quran, si Propeta Abraham may unang asawa, si Sarah. Wala silang anak. Nag-asawa siya ng Egyptian, si Hagar. Nagkaanak kay Ismail. Later on si Sarah nagkaanak kay Isaac. So mula kay Isaac dito nagmula si Jacob, si Moses hanggang kay Jesus. Mula kay Ismail dito nagmula si Prophet Muhammad. Ayon sa Biblia, na nagkaanak si Sarah kay Isaac, inutusan ni si Abraham na palayasin ito. Kaya itong niricall natin ngayon ng Hajj. Dinala ni Abraham sa isang disyerto, walang katao-tao, naubusan ng tubig, lumabas yung tubig hanggang iniinuman namin yung Zamzam sa Makkah. Diyan pinanganak si Prophet Muhammad. Panglima na paniniwala namin, naniwala kami na tawag na araw ng paghukom. Na lahat tayo harap sa Diyos. Paano tayo hatulan ng Diyos? Diba sabi ko naniwala kami sa angels? Mayroon tayo recording angels, dalawa. Sa kanan, sa kaliwa. Sinusulat nila lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo mabuti ng Diyos. Sa araw ng paghukom, hatulan ka ng Diyos gamit ang aklat ng buhay. Buntot mo, ilang. Sa kabilang buhay, walang nanay, walang tatay, walang kapatid, kapuso, at kapamilya. Isa ka lang. Hindi kami niwala si Jesus na matay sa cross para tumusing kasalanan natin. Okay? Ang kaligtasan sa pamagitan naman ng Islam, ng submission, obedience, and surrender to Lord Jesus. Maliwanag? Pang-anim na paniniwala namin, naniwala kami sa tinatawag na Qadar o yung destiny. Ibig sabihin, ano man ang nangyari, maaari pa mangyari, mabuti man o masama, ay nagmula lahat sa Diyos. Na pinapangyari ng Diyos ang lahat nito ay sa kanyang kaalaman. Alamin na kung ano ang nangyari, paano nangyari, bakit nangyari, saan nangyari, kailan nangyari. Ang lahat na nangyari nakatakda na ay nakasulat yan, hindi ito hindi ibubukod. Kung para sa'yo,
Para yan sa'yo. Kung di yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Pero tayo kumikilos. Kasi binigyan ng Diyos ng utak at kakayahan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero dahil limitado ang ating intellect at ang kakayahan, hindi lahat ng gusto mo kaya mong gawin. At hindi lahat ng ginagawa mo ay sa kagustuhan mo. All you have to do is to submit everything to God. Yan ang Islam, submission to the will of God. So hindi kami niwala sa mga ganyan-ganyan, sa mga may tumawid na itim na pusa, may nahulog na kutsara, mga swerte-swerte, malas. Hindi kami niwala dyan, hula-hula. Hindi kami niwala. Okay? Kalukuhan na yan. Ugaling tamad na. Bibili ka ng pampaswerte, yung nagtitinda, hanggang nagtitinda pa ng pampaswerte. Hindi pa rin ang ano. Ang dami niya pinipili. Di ba? Punta ka sa manghuhula, tatanungin niya papahulaan mo. Di ba? Sa maliwanag, yan po aming pananiwala. Ulitin ko, naniniwala sa isang Diyos, sa mga anghel, sa mga propeta, sa huling sa kasulatan, sa araw ng paghukom at sa destiny. Ngayon para maging Muslim, walang binyagan na mangyayari. Walang ninong-ninang, walang pakimkim, walang kandila-kandila. Okay? All you have to do is to submit from your heart, yourself to God. Tawag doon namin shahada. Manumpa ka, wala kang kilalanin Diyos, sa ang lumikha na langit at lupa, at kilalanin mo si Prophet Muhammad bilang muling propeta at sugo, na si Jesus ay kilalanin mo rin bilang propeta at sugo lamang ng Diyos, hindi Diyos o anak mo. Okay? Pagkatapos ay kailangan magdasal 5 beses sa isang araw. Yes. Kung binabasa mo sa umaga hanggang sa gabi, ganun pa rin. Mag-fasting sa buwan ng Ramadan. Magigil sa kawang gawa kung mayroong kakayahan. 1 beses sa isang taon. At magsagawa ng hajj kung may kakayahan na physically, financial, responsibility. Luwanag. So sa Islam, pinagbabawal sa Islam kung lahat na nakasama sa'yo, physical, moral, financial, emotional, mental, and spiritual. Lahat ng mga kasama dito ng mga baboy, alak, sugal, dugo, bawal yun.